Ako dito, nire-ready ko na rin yung sarili ko guys kasi malapit-lapit na nga. Feeling ko malapit-lapit na kasi sobrang likod na ng baby ko and nararamdaman ko na parang nasisikapan na talaga siya dito sa loob ng tiyan ko and sobrang tigas na. Jano, what you will be making for today? Rajma chawal. So, Rajma chawal. That's My name is Jigo Didi. Jigo Didi, Kem Hi. So, ayan, tumutulong si Jigo Didi. Chili dito. powder, turmeric, rajma chawal powder, and then Turmeric powder. And then, ito. Ayan, nagtutulungan na sila. Tumulong ako sa paghahati ng mga. So, pagkatapos mong ilagay, okay na kasi yung cabbage ni Papa dito. Hi guys! So as you can see ngayon, wala si Mommy and kabilang dalawa ni Jano dito. And tumutulong din si Jigo Didi. And Jano will be making, Jano, what you will be making for today? rajma chawal. So, Rajma chawal. That's the, Milan's demand. request by Milan Baya. So, si Jano mahilig siyang gumawa ng Rajma chawal and very tasty yung Rajma chawal niya. So, ipapakita natin kung paano niya gagawin yung Rajma chawal and magbibigay din siya sa mga in-laws niya para matikman. So, we will learn from the expert. Right over here is Jigo Didi. Jigo Didi, Kem Hi. So, ayan, tumutulong si Jigo Didi dito. And you're making separate for Papa. So, this one is onion. Ayan, onion guys. And blender nila yan. And this one is cabbage. Kasi nga, hindi nakain si Papa ng onion. So, yung magiging substitute ng onion is itong cabbage. So, ayan. And dito is, I think this is rice. Rice. What did you put inside? Patarel, Yeah. Tamal patra. tamal Mallory. patra and lohim. So, pinakain yung Rajma chawal by Rotli. Rotli chale din eh. Rotli and Salad rice. para rice थोड़ा सारा लगे. Okay. So, rotli or rice, it's up to you. Pero rice yung kakainin natin together with it. So, ayun. Balitaan ko kayo sa mga step-by-step process na gagawin natin, guys. Para matuto din tayo kay Jano. So, ayan guys, Jano will be making the meal of Papa. Rajma chawal of Papa. What we'll do first, Jano? Oil? We'll add cumin seeds. Then Then we'll add ginger chili. ginger chili. Then we'll roast it for some time. Then we'll add first cabbage. Okay. Then add some masalas like chili powder, turmeric, rajma chawal powder, and then we'll add tomatoes and Okay. we'll roast it for a while. Okay. So, only Papa will be eating, right? Separately. Yes. So, papakita ko sa inyo kung ano yung version ng Rajma chawal na hindi ginagamitan ng onion, guys. So, hintayin lang natin yan na medyo, uminit siya. So, once na mainit na siya, guys, lalagyan natin itong cumin seeds. So, isa yan sa mga staple ng mga Indiano dito, cumin seeds. So, after ng cumin seeds, guys, na maluto, we'll be putting this, what is it? Cabbage. Cabbage. This is cabbage. So, instead of onion, cabbage yung pang-aano natin. Papapalit natin. And then, lutuin mo lang siya. So, after natin ilagay itong cabbage, lalagyan na natin siya ng masala. Ayan, turmeric powder. And then, itong cumin powder. Pagkatapos nun, garam masala siya. एकदम थोड़ा गरम Little bit of garam masala. Siyempre, di natin pwedeng kalimutan yung asin, guys. Konting sprinkle lang yan by the master chef. And then, ito, meron tayong special na Rajma chawal masala dito, guys. So, bawat item ng mga Indiano, meron silang special na masala. So, kung nasa ibang bansa ka, pwede mo yung dalhin para kahit pa paano makapagluto ka. So, yan yung special Rajma masala. Hindi ko lang kung nakikita natin yan sa mga supermarket sa Philippines. Pero dito sa India, dahil nga easily accessible lahat dito, ayan, nakakakita ka. Pero if wala namang ganyan, okay lang din. It's okay no, Johnny, if there's no Rajma chawal available. It just increase taste. It's just like, adding value to the food.
Making it more delicious. Okay lang kahit walang ganyan guys, if gusto nyo pa rin itry sa mga bahay nyo. And then, maglalagay tayo ng chili powder, I think. Ayan. And then, halu-haluin mo lang siya. Paano na ako dyan? ના એમ જ શેકાવા દેવાનું. Okay, you just have to go and cook it properly. Oh, battery. So, ayan guys, gagawin na ni Jano itong dungri lasan naman na para sa amin. Daming oil. At ba dati, Joey? Ubad-ubad naman no sana. Oo. So, kailangan daw namin ng ganyang karaming oil. So, ito okay na rin to. Malapit na maluto. And okay na rin yung rice natin pala, oh. Niluto na ni Jano. Inaalis na lang natin yung tubig. This is tomato. Ayan. Maglalagay na tayo ng tomato dito. Konti lang tong side na to kasi si Papa lang yung kakain dyan, guys. Hindi katulad noon. Kaming 5 yung kakain. Then, i-mix mo lang siya, Jojo. Actually, it's just same, no, Jano? No difference. Cumin seeds, same masala. It's just with addition of onion. Onion. So, ganun lang din siya, Na guys. garlic. Ganun lang din yung gagawin namin dito sa amin. Kasi onion and garlic lang naman yung i-add mo. Ito siya na Siya na Kaya ito, lalagay na natin yung garlic natin, guys. Mas masarap kasi siya kapag merong garlic. Hindi kasi kami masyadong kumakain ng onion and garlic dito sa bahay. Pero dahil ngayon napusuan namin, sineparate namin yung kay Papa. And then meron tayong hing dito or what they call as a fetida. Kama, sa fetida na yun ko Papa, no? Ayan dyan, no? સ્વામિનારાયણ વાળા નાખે હિંગ નહીં ખાવાની. Ewan siya. Oh. So, ayan. And then, ito onion. Ang daming onion. Alabada, Jowa si onion dyan, no? આપણે પાંચ જણ ને ખાવા વાળા. So, ang daming onion na ginamit, guys, oh. Masta ba na, ano siya eh? Jigo didi. Ano, judge machawal ha. Uba na siya. So, ayan. જાનું ને ફૂલાઈ જાનું પહેલા બનાવડાવે એવું જ કરવાનું. જાનું ને કહેવાનું તું Oh, મસ્ત મસ્ત બનાવે બનાવે. એટલે રોજ એટલે આપણે બનાવશે. બનાવવું ના પડે ખાવાનું છે ને, પેલા એનાથી. So, ayan, imimix na natin siya, guys. તેલ વધારે પડી ગયું. Ayan, nagtutulungan na sila. પૈસે તો. Tumulong ako lang ako sa paghahati ng mga ganito kasi hindi nila ako masyadong pinapakilos. Sila na lang daw yung bahala. Kaya tinatawag na lang nila ako kapag maglalagay na ng mga ingredients para daw matutunan ko din kahit papaano. હા Where are you going, Milan? Fine. Farm. So, Milan have 24 hours of duty today. Natulog lang siya. Kakauwi niya lang kanina. So, 6:30 na. Pupunta daw sila sa farm ni Papa. So, ayan. So, ayan na guys, niluluto na natin siya ng maayos. Hinihintay lang natin na magkaroon ng bula-bulayan. Nilalagay na natin yung mga rajma chawal. Right over here guys, meron tayong tinatawag na rajma dito. Diyan, how many hours you have to go and boil this one? How many city? 8 to 9 cities. 8 to 9 whistle guys. So, kailangan, kapag gagawa ka ng rajma chawal, kailangan mo munang isipin talaga na gagawa ka. From the very morning na pagagising mo, kailangan mo na siyang ibabad, tsaka kailangan mo na siyang i-boil kasi matigas yan. And this is very rich sa protein. Very rich in protein. So, pagkatapos mong ilagay, okay na kasi yung cabbage ni Papa dito and yung sauce mo. So, dinagdagan na ni Jano nitong rajma. પાણી જોઈશે. So, lalagyan niya daw ng kaunting water din. And ito guys, dinagdagan natin ng kamatis yan kanina. So, bumubula-bula na rin siya. In a while, lalagyan na rin ni Jano yan. રાજમામાં જે બાફેલું પાણી હોય ને you can એ put નાખવાનું એટલે કલર મસ્ત આવે. Okay. So, ang sabi ni Jano, ito daw water na to guys, and din yung ilalagay natin doon sa doon sa rajma chawal na yun kasi maganda daw yung color. So, ayan siya. So, ayan guys, okay na ang ating rajma chawal. So, pinatay na ni Jano yung kalan and nilagyan na ng dana or coriander leaf. So, kakain na tayo.
Hi guys, so kakatapos lang namin kumain and kung napapansin nyo wala si mommy ngayon. Ang dami kasing nangyari kaninang umaga guys and inumpisahan ko na nga lang yung vlog ko ng late kaninang gabi kasi sobrang daming nangyari kaninang umaga and kukwento ko sa inyo isa-isa. Pagkagising ko nga, edi nag-CR ako, umihi ako, mga around 6:30, 7 o'clock siguro yun. Tapos sinabihan ako ni mami na huwag ka nang matulog kasi merong nangyari. Kailangan ng tao dito sa bahay na nakagising nga para nga samahan nga si Sonal Masi kasi maglilinis si Sonal Masi dito sa bahay. So, ganito daw kasi yung nangyari. Alas 4 ng madaling araw, tumawag daw si Nilesh Mama. Tumawag yata si Uncle na i-admit nga daw sa hospital si Lola. So, nabanggit ko nga sa inyo na sobrang daming mga kaganapan dito sa bahay, guys. And si Lola din, meron sakit daw. Parang nagkaroon yata na siya ng infection. Hindi siya makatayo, hindi siya makaupo. So, that time, si Milan, naka-duty siya, 24 hours duty siya. So, that time, inadmit nga siya sa supervision ni Milan. Tapos, after ng pagbalik ni Milan dito sa bahay, nagbihis lang siya, naligo. Tapos si mami sinama niya para nga merong magbantay sa hospital doon kay Lola. Kasi nga si Hemo mami, inaalagaan niya si Lolo. Tapos, yung ibang kasama nila, merong mga kanya-kanyang trabaho. So, sobrang namin talagang may sakit dun sa pamilya nila dun sa Danpor. Sabi ko naman kay mami, okay lang naman ako dito. Sige, umalis lang siya. Nandyan naman kasi si Jano. Good thing, sinama namin si Jano dito sa bahay, guys. Or else, wala akong kasama dito sa bahay. And walang aantabay sa akin. Tapos si Papa pa, yung lalamunan niya, tsaka yung parang tinamaan din ng sakit si Papa kasi parang nilalagnatin din siya o ubuhin. So, medyo mainit-init din yung pakiramdam niya. Kaya nagstay kami ni na Jano, ako, tsaka ni Papa dito sa bahay. Tapos si Mami pumunta ng Danpor and dun ko na-realize yung wala si Mami dito sa bahay kasi sobrang hirap talaga, guys. Especially ngayon na buntis ako. Supposedly, dapat meron kaming a-attendan na parang baby shower, yung kaibigan ko nga dito. At a-attend din si Jano doon. Pero because of the situation, hindi na nga rin siya naka-attend kasi nga kailangan pumunta ni Mami doon sa Danpor para nga antabayanan yung mga tao doon. Ang ginawa ko na lang is nagstay na lang ako dito sa bahay kasama si Jano. And sinabi na lang ni Jano na hindi nga daw siya makaalis. Gawa ko nga. Kasi guys, hindi na rin maganda yung pakiramdam ko. Feeling ko yung pa ako na maano na rin, lumolobo na rin, guys. Yung parang yung tubig, nagmamanas na daw yung pa ako, sabi nila. So, inaalagaan lang din nila ako kasi hindi nga natin alam kung kailan nga ako manganganak na. So, doble-doble ingat din yung ginagawa nila sa akin ngayon. And hindi talaga nila ako pwedeng iwanan mag-isa dito sa bahay. Pero kahit na ganun, syempre tinutulungan ko pa rin si Jano dito. Doon ko lang na-realize na kailangan talaga namin si Mommy dito sa bahay. Kasi, kahit na paggawa ng chai, sobrang hirap na hirap ako, guys. Kasi kailangan kong uyumuko, kunin yung gatas, kunin yung tea, ganyan. Tapos kailangan kong tumayo ng matagal. So, yun doon ako nahihirapan sa part na pagtayo ng matagal, pag-upo. Masakit na kasi lahat. Nasa kalahati na din kasi ako ng 8 months ko, guys. So, alam niyo naman yung feeling kapag buntis sa mga nabuntis na dyan. So, ayun, share ko lang. So, sabi ko kay Milan, dahil nga malapit-lapit na yung panganganak ko, tapusin na niya yung mga duty na kailangan niyang tapusin and kuhanin na niya yung maraming duty para magkaroon siya ng free time doon sa kabuanan ko na para anytime na kailangan namin pumunta ng hospital, makakaalis agad kami. So, sinat na niya din yung schedule niya sa mga katrabaho niya para mag-align nga and walang maging conflict sa trabaho. And ako dito, nire-ready ko na rin yung sarili ko, guys, kasi malapit-lapit na nga. Feeling ko malapit-lapit na kasi na sobrang likot na ng baby ko and nararamdaman ko na parang nasisikapan na talaga siya dito sa loob ng tiyan ko and sobrang tigas na. Pero wala pa namang contractions na dumarating sa akin and as long as kailangan nating ikip yung baby sa tiyan, tatry natin na ikip. Wag mo na sana siyang lumabas hanggang 1.5 month. Pero at least 1 month sana makastay siya sa loob. Wag mo na siyang maging
excited sa paglabas. So, ayun. Hirap na rin ako sa pagsasalita, guys. Kasi bawal nga din ako masyadong maglakad-lakad dito. Wala din akong exercise. So, after 15 days daw, babalik na naman kami sa hospital para nga i-check na naman ako. And sobrang hirap yung process ng pagpunta sa hospital, guys. 2 oras kang magbabiyahe. So, doon talaga ako dinadali ng sakit ng likod ko. So, ayoko maging complain vlog to. Pero yun po yung nararanasan ko ngayon. And gusto kong i-look back itong moment na ito once na nandyan na yung baby. And masabi ko na it's all worth it. Lahat ng mga paghihirap na pinagdaanan ko ngayon. So, labor delivery pa. Sana kayanin ko, guys. Or if ma-CS, sana kayanin ko, hindi ako nervyusin. And bigyan nyo naman ako ng tips kung ano ba yung gagawin. And kung ano ba yung mga kailangang dalhin, kailangan gawin, kailangan i-prepare para kung sakaling meron kaming nakalimutan. At least, mabasa ko siya and ma-prepare namin. So, ayun guys, yun na muna yung update ngayon. I'll see you all tomorrow. Bye-bye.